Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa may Bonifacio Global City. Meron tayong latest na update sa Metro Manila Subway Project. Ayon pa sa Management Association of the Philippines, hindi pa rin pala na-resolve ang ilan sa mga right-of-way issue ng Metro Manila Subway. Yun pala yung dahilan kaya hindi pa may award kontrata sa 7 pang mga station. Kaya hanggang ngayon delayed pa rin ang mga yan at hindi pa masimulan. Wala nang problema sa budget dahil itong ay pinondohan ng JICA o Japan International Cooperation Agency sa budget na 488 billion pesos. Ang Metro Manila Subway ay isang game changer. Ito ang pinakaunang subway system dito sa ating bansa. Dito sa area na to, supposed to be magkakaroon ng entrance papunta sa Kalayaan Avenue Station. Dito sa kalsadang ito dadaan yung twin tunnel ng Metro Manila Subway mula doon sa may Pasig at tatawid na nga dito sa may BGC. Ilang taon na nakaraan nilagyan na ng mga marker ang mga lugar na tatayo ng station. Dito nga sa area na to ang mga entrance exit ng Kalayaan Avenue Station. Walking distance lang ito sa Uptown Bonifacio. May marker din doon sa kabila, pati na dito sa may Toyota at pati na dito sa kabilang side. Ayon pa nga sa Management Association of the Philippines, hindi pa nga na-resolve ang right-of-way disputes, kaya naman hindi pa ma-award yung mga contract para masimulan na sana yung pagtatayo ng mga station. Sa ngayon kasi, yung phase 1 pa lang at yung phase 2 yung kasalukuyang ginagawa na mula sa East Valenzuela hanggang sa North Avenue. Yan ang phase 1 ng Metro Manila Subway. At ang phase 2 naman mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. Ongoing na yung progress sa iba't iba mga station dyan. Yung 7 station na lang mula dito sa may Kalayaan Avenue, Bonifacio Global City Station, Lawton Avenue Station, dyan sa McKinley Hill. Ang Senate Station naman ay itatayo sa tabi lang ng bagong Senate Building sa Fort Bonifacio. Ang FTI Station na magkakaroon ng connection sa FTI Station din ng North-South Commuter Railway at ang pinakadulong istasyon ay Bicutan Station. Pero magkakaroon din ito ng spur line dahil ang Metro Manila Subway ay meron ngang Airport Express. Mula sa Senate Station may isang train na didiretso hanggang sa NAIA Terminal 3 at magkakaroon ng station doon. Sa ngayon 7 station ang delayed muna at hindi mai-award yung mga contract ng Department of Transportation dahil sa hindi pa rin na-resolve na right-of-way issue, lalo na pala dyan sa may Pasig area. Marami kasing mga exclusive village dyan na dadaanan ng Metro Manila Subway. Sana ma-resolve na yung right-of-way disputes at nang masimula na ang pagtatayo ng 7 pang station ng Metro Manila Subway dahil kung hindi, madidelay ang pagtatayo niyan at mas lalo pang tatagal. So ayun guys, nandito na tayo sa may Uptown Mall, napakalapit lang nito doon sa Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway. Dito sa tapat ng Uptown Mall nagbukas ang Tesla. Meron silang showroom dito. Ito ang kanilang latest na mga model. Puntahan din natin yung isa pang location, ang Bonifacio Global City Station ng Metro Manila Subway.
Halos fully developed na ang Bonifacio Global City, ilan na lang ang mga vacant areas dito. May bago palang LED billboard dito sa labas ng Uptown Mall. Isa sa mga vacant areas dito sa likod ng Uptown Mall, dito sana itatayo noon ang Icon Tower at meron pang ibang mga super tall tower projects. Pero hanggang sa ngayon drawing pa rin lahat ang mga yan at wala pang natutuloy na project. Sana sa future magkaroon na talaga tayo ng super tall building. Ang Bonifacio Global City ay isang master plan na community at business district. Kaya naman makikita natin dito napakaganda ng urban planning. Marami mga open spaces kagaya ng mga park at garden. Ito pa yung isa pang vacant na area dito sa may Uptown Bonifacio. Malapit lang ito sa Metrobank Tower na ngayon ay occupied ng Grand Hyatt Hotel Manila. Yan ang kasalukuyang tallest building in the Philippines. Napakaganda ng Bonifacio Global City. Andito tayo sa may 32nd Avenue. Kapag diniretso mo yan, papunta na yan ng Makati City. At yung kabilang dulo naman ay diretso na sa C5. Gaya ng sinabi ko kanina, maraming parks dito sa BGC. Ito naman ang Track 30th. Ito pa isa pang vacant area na ginagamit mo na ngayon bilang parking lot. Malawak din pala yung area na to. Marami pa tayong abangan dito sa Bonifacio Global City sa mga susunod na taon. Mga bagong project na itatayo dito. At ang pinakamalawak na park dito sa Bonifacio Global City, ito ang Bonifacio High Street. 1 kilometro yung haba nito at hinati-hati yan sa 6 na iba't ibang mga park. Hindi na natin isa-isahin pa yung mga park dito dahil napakahaba nito. Ang bawat park ay divided nga at merong street sa gitna. May bagong giant chinelas pala na itatayo dito. Bagong promo siguro ng Havaianas. Sa lahat ng park dito sa High Street, ito yung pinakagusto ko. Maganda yung park design. Malawak yung park na to pero sa ngayon merong event dito kaya hindi tayo makadaan ng diretso. Andito tayo sa 5th Avenue, dalawang attraction naman ang inilagay dito, mga giant 3D LED billboard. Ito yung pinakaunang billboard dito sa baba ng PSE building.
At dito naman sa tapat yung ikalawa, dito sa Central Square Mall. Naibalita ko nga dito sa channel noong December na magsasara na ang The 4th Strip Commercial Complex. Ito na pala ngayon ang The 4th, sinisimulan na ang pag-demolish. Napakarami mga bar, mga restaurant at mga cafe ang makikita dito. Pero sa ngayon, dinidemolish na nga yung buong area para sa redevelopment. Hindi pa natin alam kung anong itatayo na bagong project dito. Kukunan lang natin itong buong The 4th Commercial Complex bago pa tuluyang ma-demolish para naman meron tayong historical record. Hindi na natin ito makikita pa muli. Ayan o, dito sa likod o, demolish na talaga yung mga restaurant. Malawak din pala yung area na to. Another park na naman dito sa BGC, ito ang Tierra 28. Napaka-livable talaga ng Bonifacio Global City. Sana lahat ng city dito sa ating bansa ay maging ganito. Anyway, andito na tayo sa may SM Aura. Dito naman sa kalsadang ito, dadaan yung twin tunnel ng Metro Manila Subway. Magkakaroon din ng mga entrance exit dito para sa Bonifacio Global City Station. Sana talaga matapos na ang right-of-way issue at masimulan na pagtatayo ng 7 pang station. May redevelopment din na gagawin dito sa Market. Ang mga vacant areas dito ay tatayo ng mga bagong project. Dito naman yung isa sa mga entrance exit ng Metro Manila Subway, Bonifacio Global City Station. Dito mismo sa harap ng Market. Kapag nagsimula na yung project dito, i-demolish na itong park sa gitna. Dito pala yung isa sa mga entrance ng BGC station. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.